spiritually blessed with a happy good afternoon to bring praise and worship our Lord Jesus Christ. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Matthew chapter 5, verse 6. Welcome to Shalom International Catholic Charismatic Foundation Incorporated under the supervision of our spiritual director, Reverend Father RGC Vidiclo Oletan. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Isa na namang linggo ang pinagkalo sa atin ng ating Panginoon. Ngayon naman ay isang panibagong pagkakataon upang siya at tayo magnilay sa kanyang mga salita at siya ay ating sambahin, papurihan at dakilain. Mga kapatid, upang simulan natin ang gawain ito, lahat po tayo ay mismo tayo. At simulan po natin ang gawain ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Brothers and sisters, let the Holy Spirit shine upon us this afternoon. At hingin natin ang presensya ng banal na Espiritu sa hapong ito upang tayo ay balutin at pagliwanag ang presensya ng ating Panginoon sa hapon ito. Let us all invite the Holy Spirit to join us this afternoon. Yes, so God, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Come like the spring. Come like a spring in the desert. Come to the weary. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sila ang lakas ng mahina. Pag-asa ka namin lahat. Halina tulad ng batis. Halika, tulad ng batis. Sa aming kaluluwa. Sa aming kaluluwa. Taglay. Ang kapangyarihan. Kaya ay kaligtasan.
Holy Spirit, in the midst of us this afternoon. For 2 to 3 people gathered in your name, narito ka, Panginoon, sa pagitan namin lahat. Guide us, Lord. Anoint us with your holy word. At kausapin mo kami, Panginoon, sa hapon. Ikaw ang magliwanag sa aming gawain, Panginoon, sa hapon ito. And in your name, we proclaim, O God, is the name above all names. Kapag tayo pangunahan sa awit ng 21, ating po pinagkakalin ng ating kapatid na si Laurel. Salmo 9. Siyang nagahangal ng pagbuko ng kataas-taasan at nananatili sa kalingang iyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buong katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ikaw ay ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuhan niya sa ilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ang pagsasagalaw pagkat siya ay tapat. Pagsabi ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusog, pagsapit ng araw. Hindi sa anumang madarating na salot, pagkat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay ng 10,000. Di ka matatakot at matitiyak mong di ka maano. Ikaw ay mapamasid at sa Panginoon iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mo pinalulusahan. Kapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin ikaw ay mapahamak at walang daratan kahit anong uri ng pagkakahirap sa iyong tahanan. Susunodin niya ang maraming anghel, siya'y susubaybay kahit sa ang dako ika'y paroon. Tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang takaman mo ay mga leon, alas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente na iyong mapapangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino pang taong ako'y kinalanin. Sila'y tumawag, dahil handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung ay hilahila'y sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararamalan. Sila'y bibigyan ko at kagantipalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin niya ay kaligtasan. Amen! Maraming salamat po, Brother Joel, sa iyong pagpapuna sa ating awit 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, oras na naman upang ating pagpurihan at sabayin ang ating Panginoon. At tayo mga lahat magpuri sa ligaw ng Amen! Wow! Lahat tayo ay masaya at masiglang aawit para sa Diyos, okay? Iwalakpak po ang inyong mga kamay. Yan, para pagtiwala sa Panginoon. At punong-puno ng hindi ang inyong mga labi. Sabay-sabay natin gawin tayo natin Diyos na buhay.
We strongly believe, oh God,
Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ano man ang aming kahinaan, ano man ang aming karanasan, O God. Ano man ang aming pinagdadaanan, Panginoon, gaano man kalaki ang aming hinaharap, Panginoon. Wala nang mas lalaki pa, Panginoon, sa kadakilaan mo, God. Ika'y higit pa, Panginoon. Ika'y sapat na at higit pa sa aming mga buhay. Kaya naman sa hapon ito, Panginoon, we will worship you, O God, in spirit and in truth. Ikaw ay aming sasabayin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan na nakataas ang aming mga puso, ang aming mga kamay, we surrender everything to you, O God. Lahat ng aming inaasahan, Panginoon, hallelujah. Maging aming parating na anniversary, O God, we surrender it all to you, Panginoon. We surrender it all, O God, that you may be the King of all kings, Panginoon. Ikaw ang maghari, O God. At mangyari nawa, Panginoon, ang iyong kalooban. Walang mahirap sa iyo, God. Kahit ano man ito, Panginoon, lahat ay magagawa ko dahil sa lakas na pinagkaloob sa akin, Kristo. Ikaw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hallelujah, Jesus. Mga kapatid, sama-sama natin nawitan ng ating Panginoon. Itaas natin ang ating mga siya ng ating Diyos. Hallelujah. Sa aking kailangan, di sa aking karanasan, di sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking Minsan ay hindi nagkulang. minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Ang araw mo, Bawat araw ko
may makaupo na at habang tayo umupo, sabihin nyo naman sa katabi nyo, Good afternoon! Hallelujah! So, pagpapatuloy po ng ating gawain, atin pong tinatawagan ng ating kapatid na si Sister Monique. Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang Magandang araw po sa ating lahat. Good afternoon everyone and a blessed Sunday po. Bago po tayo dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos ay inaaniyahan po muna natin ang isa sa ating mga kapatid na gustong magpahayag ng kanyang testimony. Tinatawagan ko po Sister Sahi Virgo. Good afternoon po. Good afternoon! Gusto ko lang po magpasalamat kay Lord dahil kakagraduate ko lang po ng senior high school ko. Yes! College na po ako. Gusto ko magpasalamat kasi hindi po naging madali yung journey ko bilang hindi po naging madali yung journey ko ng high school. So, marami po akong natanggap na pressure, lalo na po na student athlete po ako. So, mahirap po siya i-balance po yung oras ko sa ACADS and sa sports. So, marami po akong natanggap na mga pressures po, like the pagdadang din sa akin, and may mga natanggap din po akong mga bullies ko, gano'n. And hindi ko po, siguro, nagpapasalamat po ako kasi hindi ko po siguro magagawang ma-achieve po yung mga high grades ko kung hindi dahil sa pagpipray ko kay Lord. Kaya po sa pinapasalamat ko is ang pagpasa ko po sa Lasal po ng entrance exam. Tuwa po ako doon kasi marami po akong gustong patunayan, lalo na po dun sa nagda-down sa akin na sinasabi sa akin na hindi ko maabot yung ganitong pangarap, hanggang dito lang ako. So, isang malaking achievement po to para sa akin kasi isa na po to na pinatunayan ko po yung sarili ko. Hindi lang po sa kanila, kundi para din po sa parents ko at kay Lord. Amen! So, yung lesson po kasi is, pangarap ko na po siya, bata pa lang ako. So, tuwang-tuwa po talaga ako nung nakapasa ako dito. And pinagdadasal ko po kay Lord na sana maging smooth lang din po yung journey ko sa incoming college ko since alam ko pa na hindi po ganun kadali yun. Yun lang po. Amen! Maraming salamat, Sister Solly. Palapakan po natin siya. Dahil tapos na po nakagraduate lang po sa senior high with high grades. Kahit na po, yun nga, athlete po siya. Alam naman po natin, kapag po athlete, ay marami pong ginagawa outside school. So, mahirap po talaga i-juggle yung ACADS and yung paglaban niya sa iba't ibang school po. Yun, pasalamat kay Lord kasi hindi po siya pinabayaan ni Lord kahit na marami po siyang problema, marami pong dumaan na mahihirap na gawain sa kanya. And hindi siya nagpatinag doon sa mga nagda-down sa kanya. Nagsasabi sa kanya na parang hindi niya kaya, ganun-ganun. Mga pressure sa paligid, hindi po siya nagpa-affect. Thank you, Lord, dahil hindi niyo po pinabayaan si Sohi sa kanya. And ngayong magka-college na po siya, yun, sana gabayan siya ni Lord sa college life niya. Amen! Si Mami mo mag-testimony, birthday. Thank you, Lord. 24 birthday niya. At may sama po tayo. Gusto magpahayag ng kanyang testimony. Tinatawagan ko po ang aking mommy, Sister Glenda Constantine.
natin po isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, lalo po sa mga nanonood po sa ating FB Lives. So, gusto ko lang po ipagpasalamat yung panibagong taon na pinagdalo sa akin. Para po kasi sa akin is parang normal day since ayaw ko. Tinulong ko ako kasi wala. Hindi ko kasama yung asawa ko. I told you kahapon. Kahit surprise po ako ng mga ano. Buti din na lang yung tissue. Nalulong ko talaga ako kasi Basta Steffi, sabi ko sa'yo. parang normal din ako sa iyan. Sabi nga, ay wala dapat ako ipagpasalamat kayo. Ito si iyakin. Sabi ko mag-testimony lang, hindi tayo mag-iyak. Ay, Diyos ko, Lord. Yung birthday niya, hindi ko na siya. Kaya naisip ko kasi, tumatanda na kami, tapos Totoo yan. pinipilis ko po na maging matatag talaga. Hindi ako iyakin talaga. So, kaso, minsan naiisip ko rin, marami akong natutulungan. Alam mo yung pagkabatayin yung asawa ko sa akin sa ganun. Sabi ko nga sa isip ko, tumatanda na kami pero hindi ko man lang matulungan yung asawa ko po yung nagkapital ko na ganyan na siya. Sabi ko, na marami akong natutulungan sa ibang bagay. Which is thanks for my name, you Lord. Maraming gabi pinagdadaanan din. Nakakatulong ka rin sa iba. Pero yung iniisip ko is yung malayo siya sa amin. Yung kadadating na hindi ko man lang wala ko anong sasabihin ko, hindi kahit ano, papayuhan ko lang siya, ganun. Kung sino-sino natutulungan natin, kung sino-sino napupuntahan para matulungan. Mga kamag-anak, sino yung mga kapatid ko, natutulungan, kami yung masakit. Pero yung asawa ko, kada daing niya, hindi ko na lang ipinapagpapagpapag. Ano mo kasi mananood siya eh. Panulong ko talaga yung pero thank you pa rin po kay Lord. Patuloy pa rin na kami ginagawa yan. Ang asawa ko yung ginagawa yun kahit marami sa amin. Nagkakalooban natin ng palakasan ng katawan. At pilit pa rin po kami lumalaban para sa aming dalawang anak. Para yung, alam niyo yung pinipili talaga namin ilaban yung dalawang bata. Dun sa mga hindi namin na ating mag-asawa. Yung makapag-college, natutuwa akong makapag-college na tulong tayo na rin. At pipilit ko na rin po namin na masuportahan
taon na ang lumilipas na hindi kami lagi magkasama na nagtubig may darating na natutunan. Kaya pero syempre, huwag ko natin lagi kalimutan lagi ang pagpapasalamat kay Lord kasi dahil po lahat ko ng hinihiling natin, hindi man lahat ito maibigay araw-araw o hindi man agad ito maibigay sa atin. May mas malaki kong pinagkakaloob sa atin na hindi natin nakikita. Patuloy po tayo magtiwala lagi. Super thankful po ako sa panibagong araw na pinagkaloob at panibagong taon na pinagkaloob niyo po sa akin. At sana po maraming birthday. Pinagkaloob niyo po sa akin. Kaya, wala ko masabi. Thank you kay Lord kasi binayaan niya pa si Mami na isa pang taon kahit na it's parang birthday, may birthday blues si Mami kasi nalulungkot na siya na wala dito si Dad. Hindi namin siya nakakasama kapag birthday ni Mami. Minsan, parang hindi pa, never pa namin siya nakasama pag birthday ni Mami. And sana, bigyan pa sila ng lakas ni Lord para po maitaguyod pa yung family namin and makauwi na dito sila. Ayan. Ano ba yan? Nagdala po ba ang lahat na makinig sa salita ng Diyos? Amen! Kung handa na po ang lahat, ay tinatawagan ko na po ang Man of God, Brother Jose Mercado. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you sa lahat at ako rin natutuwa dahil matagal akong hindi nabalik eh. Kami mga metod ng Diyos. Kaya gano'n din mga kapasalan na hindi nawasan. Parang disiplina ng Diyos. Kaya nagdaan ako sa loob kaya ako hindi nabalik. Pero ngayon na, dito na tayo at magandang tanghali sa inyo lahat. Okay. Ang ating po topic ngayon, it's all about Jesus. Ang gospel natin sa John 14:16. Huwag kayong mabagabag. Sumpalataya kayo sa Diyos at sumpalataya kayo sa akin. In verse 1. Ang verse 2, sa bahay ng ating Ama ay maraming tahanan. Kung di niya sabihin ko sa inyo na mauna ako upang ipaghanda kayo na mga isang lugar para sa inyo lahat. Verse 3, kung ako ay punta ron at paghanda na ako ng mga lugar, babalik ako upang sabihin ko kayo, upang sana saan man ako naroroon, ay naroroon din kayo. Verse 4, sabi ni Jesus, nalalaman ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. So, aalis siya. Aalis si Jesus, iiwanan yung kanyang mga apostol. Sumunod si Thomas, alam mo naman si Thomas, medyo alis siya ko niya, pag hindi niya alam, kasabihin niya. Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Ano namin malalaman ang daan. Ito nga muna kunin natin, no? Pag-usapan natin dito. Tinan niyo si Thomas. Ilang taon na niya kasama si Jesus. Hindi pa rin niya alam kung saan pupunta si Jesus. At nagtatanong pa siya ng daan. Kasi maliwanag ba, kapatid, yung tinutukoy ditong daan, hindi kasada yun. Hindi kasada. Yung daan yung pamamaraan. Yung pamamaraan kung paano ka makakapunta. May ba alam niyo kung paano tayo makakapunta sa langit? Ayun na tayo nandito dahil pinararanan natin eh. Hindi yung may highway kang pupunta at sasaya ka lang ng bus, di ba? So, ibig sabihin mo, pagka sinabing daan, yung pamamaraan
para makapunta tayo sa gusto natin puntahan, hindi dito sa lupa, kundi sa buhay na walang hanggan. Number 6, ito ang tinugon ni Jesus sa sinabi ni Thomas. Sinabi niya sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makarating kundi sa pamamagitan ko. So ito, nilibig ni Jesus kung paano makapunta sa kanya. At alam naman natin ang tinutukoy mapunta sa kanya is papunta doon sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ito yung kaligtasan na ating marutamo para tayo ay marating sa buhay na walang hanggan. So, ngayon pala, mapatagalan natin nilalang na kung paano ba makapunta sa lugar na yun. Siguro kayo medyo alam na lang kung naman, di ba? Kasi matagal na tayo ilig na salita. Well, muna kayo ng background. Ito kasi pangyayari dito, ay malapit na hulihin si Jesus ng mga Romano upang ipago sa krus at doon umatay. Natatakot yung mga alagad dahil kung ano mangyayari sa kanilang Panginoon, pwedeng mangyayari sa kanila. Kaya takot sila sa kanila. Kaya, kinumport sila ni Jesus, sabi niya, manalig kayo, huwag kayo mapagabang, manalig kayo sa akin, at manalig kayo sa Ama. Dito sa statement na ito, ano makikita ninyo? Yung manalig kayo sa akin, yung share kay Kristo, at manalig naman kayo sa Ama. Kung isasama niyo, kung pagkukumpela niya, ano ang ibig sabihin? Ano mapupunta ninyo? Meron kayong nakupala? Kasi, dalawa sila eh. Mananalig ka sa bawat isa sa kanila. Bakit dapat manalig ang bawat isa sa kanila? Sabi ni brother kanina, nag-discuss kami, natutuwa niya sa John 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Iisa lang ba sila? Ay, dalawa eh. Bakit yun ang sinabi ni Jesus? Ako at ang Ama ay iisa. Pwede ba yun? Dalawa sila eh. Isa lang. Ang sabi ni Jesus sa kanilang dalawa. Dapat isa lang ang tingin natin sa kanya. At gusto ko yung sagot niya. Iisa sa pagka-Diyos. Ano ba siya ginamit na buwan na tama rin, no? Alam natin si Jesus kung siya ay nag-guba ng lupa, binuwad niya ang kanyang pagka-Diyos. At nagpakatao, at pinanak ng tao, at namuhay sa gitna ng tao. So, ibig sabihin, tao siya ng buha. Pero galing sa pagka-Diyos. Galing sa pagka-Diyos. Kaya lang, meron siyang yung assignment. Pero yung ano assignment, Rabia, na Jesus, bakit siya ginagala sa lupa? Upang tubusin ang salibutan, basahin natin siya. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kasalanan nang siya ay nagisumpa para sa atin. Sapagkat ang nasusulat, sumpain ang mga binigay sa punong kahoy. So, ibig sabihin ko na, si Jesus ay naging sumpa para sa atin. Kasi dinala niya yung ating kasalanan sa ibabaw ng krus. Kaya, naging sumpa siya. So, yung binibitay sa krus, yung sa kahoy ng krus, iyon ay sinumpa dahil sa kasalanan. Dahil walang binibitay doon na hindi sinumpa. Tayo ang sumpa ng ating tinagay bago sa Jesus ay binibitay. Sumpa ng kautusan. Wala na tayo, alala tayo sa ilalim ng kautusan. At isa pa, sumpa ng kasalanan. Dahil nung nagkasala ang ating yung ating
utos ng Diyos. Kaya sinampa sila. Kaya naging masalanan tayo. Kaya si Jesus kailangan magpapako sa cross kasi dadalhin lahat ang ating kasalanan at tutubusin niya tayo lahat na wala tayong kahirap-hirap na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil hindi natin kaya, hindi natin kaya tubusin ang ating sarili. Kaya sa laki na pagmamahal ng Diyos sa atin, pinadala niya ang kanyang bukong anak upang siya ang tumusin sa atin. Dali niya ang kasalanan natin lahat sa krus. Kaya ngayon mga kapatid, masasabi natin, tayo ay malaya na. Amen. Naramdaman niyo ba yan mga kapatid? Amen. Malaya na tayo sa ating mga kasalanan. Pero yung iba, hindi nararamdaman eh. Kaya kailangan natin mga kapatid na ganitong gawain. Marami tayong matutunan, marami tayong malalaman. Kasi hindi natin malalaman yan, hindi ko kwento sa atin, di ba? Kung minsan, pag nagkwento, hindi natin alam kung ano ang tama. Yun ang existent ni Jesus Christ. Ano? Merong mga naniniwala na si Jesus Christ ay dumating na tao, namatay na tao, nabuhay na tao, at bakit sa langit na tao. Hindi ko ito yun. Si Jesus, ang tama lang yung dumating sa lupa na naman. Kasi sabi sa John 4:1, kapagkaroon natin mga kilala ang mga Christian na padala ng Diyos. Sabi sa John 4:1, ang bawat pangaral na nangangaral na si Jesus ay dumating na laman, siya ay galing sa Diyos. Pero ang mga nagpapahayag na si Jesus ay dumating na laman, hindi po sa Diyos. Ano ba ba? Bago tulungan, mga brother? Ano pagkakaiba? Yung dumating sa laman, ibig sabihin, ang mahigil niya, yung pagpunta dito, ay nasa laman. Eh, yung naniniwala na dumating na laman, ibig sabihin, siya dumating na laman, pinanganak na laman. Dumating na laman at kumay sa langit na laman, hindi eh. No? Kasi nga, dinumad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. At siya po, ay nakitira sa mga tao at naging parang sa alibuli. Okay? Kasi ang purpose niya ay yung pagmamahal ng Ama sa atin lahat. So kahit na hindi tayo rihal ng mga kapatid, kahit hindi tayo rihal during the time ng ating Amang nasa langit, mahal na niya tayo. Kasi ang ginawa ni Jesus, sakripisyo para sa atin. At iyon ang ilatag sa kanya na Amang nasa langit. Kaya mga kapatid, palakpakan natin Panginoong Jesus sa ginawa niya. Tayo ang dapat ipako eh. Tayo ang dapat latiwin. Tayo ang dapat pahirapan. Pero inako niya. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya hindi natin mapatawaran ang mahal ng Diyos sa atin. Kaya kung merong iba na hindi siya nabariwala sa kanya ng Diyos ay nakapagpatid. Pag-aralan natin ang Bible. Dahil kung hindi ginawa ni Jesus yun, saan tayo pupulutin? Sa impyerno. May impyerno tayo dahil walang tumubos sa atin. Walang tutubos sa atin. At hindi natin kaya tubusin sa ating sarili. Hindi natin kaya. Ang may kaya lang si Jesus. Sila ang may kaya na tubusin tayo. O kaya, napalayan niya tayo. So dahil dito, pakilala natin si Jesus na He is Himself the way to the Father. Bakit? Ang unang requirement yung matubos ang ating sala, ma-right off ang ating kasalanan. Dahil
kung babasahin natin ang Bible, kaya pinatawad ko na at hindi ko na aalalahanin kailan pa man ang inyong kasalanan. So, God will forget yung kasalanan natin na gawa ng una. So, anong gagawin natin? Gagawa pa tayo ng kasalanan? Para kung may pagkakataon ulit, nire-request natin si Jesus, Lord Jesus, buba ka, tumusin mo kami ulit. Wala nang gano'n mga kapatid. Ang susunod niyang gagawin, pinasulat sa Hebrew 9:27. Look at Diesel na mamatay ang tao at pagkatapos ay paghukom. So, ibig sabihin, pagkamatay ng tao, ang kasunod, judgment day. Wala nang Kristo na sasagot sa atin. Pero ang Kristo ang darating yung second coming niya para kunin ang lahat ng sumusunod sa Kanya, ang lahat ng nananampalataya sa Kanya, at ang lahat na naniniwala sa Kanya. Kukunin niya yun. Gawin tayo sa langit kasama ni Jesus Kristo. Makasama kaya tayo sa pagkadidiwan ko. Makasama kaya tayo sa lumang biyahe. Makasiguro ba tayo na kasama tayo sa kukunin patas ni Kristo? Tayo ang nakakalat nun. Tayo ang dapat sumagot. Ano ba ang nagawa ko? Para ako, ang nagawa ko na. Para ako ay bilang ni Kristo na agawan niya papunta ng langit. Meron ko ba tayo nagawa? Kung wala pa kami nagawa na, okay na, meron ka na kumagawa. Ako po ko yan eh. Kaya nakikinig kayo sa salita ng Diyos. Isa yan sa magandang gawain. Lahat ng nadinig ninyo, isang buhay ninyo. Sabi kasi ni Santiago, faith without works is a dead faith. Ibig sabihin, kung may pananampalataya naman, pero hindi mo ginagawa, ay patayin na pananampalataya yan. So, hindi yan makukwalify sa iyo para maagaw na pumunta langit. So, ngayon pa lang, mga kapatid, baguhin natin. Buhayin natin ang ating pananampalataya. Kasi, nga, nananampalataya ka ba, pero hindi mo lang sinasagawa. Hindi mo sinasabuhay. Ang gusto ng Diyos, ang gusto ni Kristo, maging buhay ang ating pananampalataya. Kaya, mga kapatid, sino dito ang pananampalataya? Wala na, di ba? Pero kung wala pa ang mga buhay ang pananampalataya, so, yan ang pananampalataya. Kala tayo nang mapawanalo kung patay ang ating pananampalataya. Dahil walang gantimpalang sa harian ng Diyos yan. Dahil sabihin mo man na idaklaro mo, pasigaw na nananampalataya ko kay Jesus, anong ginawa mo sa pananampalataya? Isinabuhay mo ba? Kasi tatanungin din tayo pag nakaharap tayo sa Judgment Day. Anong ginawa mo? Nang binigyan ka namin ng pagkataon na makalakad sa aking landas. O siguro, pagkatapos ng araw na ito, alam niyo na. Alam niyo na kung anong lalandasin natin. Yung sinasabing landas, hindi po ito yung daan na titiran. Pamamaraan ito. Pamamaraan ni isaaral na Jesus na tinuturo sa atin kung paano tayo makapunta sa langit. Number one nga, manampalataya tayo at panatilihin natin buhay ang ating pananampalataya. Bubuhay tayo mabuti. Sumunod tayo sa mga kautusan ni Kristo. At huwag tayo mag-aaway na ating kapwa ng walang dahilan. Kahit may dahilan, ang inuutos sa atin, mahalin mo ang iyong kapwa. Panalangin mo ang iyong mga kaaway. Kasi bakit ayaw ng Diyos na awayin natin na naaaway sa atin? Kasi kung aawayin mo sila, magiging katulad ka rin nila, maaaway. Magiging katulad ka rin nila. Anong pagkakaiba niyo?
Hindi ba kaya ka nagagalit ng inaway ka pagkatapos sa awayin mo? Eh, di parehas lang kayo masama. Gusto ng Diyos, makarating tayo lahat sa langit. Kaya, ang utos na pakahirap sundin, mahalin mo ang iyong kaaway sa ayaw nyo at susunod nyo. Mahalin nyo or else. Alam nyo na yun, mga kapatid. Kaya may yung mga may kaaway, pag-aralan nyo na, mga kapatid. Maging babae, lalaki, pag-aralan nyo na. Walang mangyayari sa atin. Maaaring mataas ang ating standard. Pero makapag pa natin yung standard ng Diyos, yung gusto nyo, huwag tayong mag-away. Diba? That is God's standard. So yun ang daw, wala tayong magagawa kung hindi sundin yun. Sabi ng ating Panginoon, Jesus himself is the truth. Yes, and John 8:31 to 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo na naniniwala sa kanya, kung tinutupad niyo ang aking aral, kayo may tunay na alagad ko. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Unang-una, kailangan para makilala natin ang katotohanan. Dapat tayo ay sumunod sa mga aral ni Kristo. So, yun ang pagkilala sa katotohanan. Pangalawa, dapat malaman natin kung ano yung katotohanan. Sabi ng banal na kasulatan sa John 17:17, papalalin ko sila, Ama, sa katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Tandaan natin ang tinutukoy dito ang salita ng Diyos ay katotohanan, which is Jesus himself. Patunayan natin sa February 11. Ang una ay nasalita ang Diyos sa mga propeta. Subalit ngayon sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ni Jesus. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos lumalabas sa bibig ni Kristo sapagkat authorize siya na siya yung magdadala ng magandang balita dito sa atin. So, yung katotohanan nasa Diyos, isinalita ni Kristo, na tinawag ngayon na si Kristo ang katotohanan. At ang sabi, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hindi ba napalaya na? Dahil sa katotohanan na si Kristo ay namatay para sa atin. Yun ang katotohanan, kaya tayo napalaya niya. Kaya huwag natin babaguhin yung utos ng Diyos. Huwag kayo mag-aaway kahit na kayo ilaaway. Mahalin nyo ang kaawayan. Kaya ayaw sa gusto ninyo, mahalin natin. Kasi, pwede ba tumutol sa Diyos na nag-uutos? Ang sabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway dahil iniligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng ganong pananalita. Dahil kung aawayin mo, pareho kayong makasalanan. Pareho kayong sama. At ang sabi ko rito, no? Jesus himself is light. Diyan ay nasa kanyang buhay. At ang buhay ay isang ilaw na mata. Itong mabilang-bilang, no? John 6:51. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumubuha mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino kumain ng tinapay nito. At ang tinapay ay aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang isang katauhan. Tanong ko sa inyo, nakakain ba kayo ng katawan ni Kristo? Bukod doon sa simbahan na pinakakasya tayo ng osa. Yun ay symbolic yun. No? Pero dito, ang sabi natin Panginoon Jesus, ang aking katawan, ang dapat yung kainin sa ikabubuhay niyo. Nakakayo kayo. Katawan ni Kristo. Magtas na kapain ng nakakain na. Palawangin natin ito.
paano ba natin kakainin ang katawan ni Kristo? Bakit hindi tinanong sa akin? Ako pa tuloy na tanong. Hindi ko dapat kayo magtanong sa akin. Paano nga natin kakainin ang katawan ni Kristo? Paano na? Parang tinapay. Nawa sa lugar mga kapatid. Basahin natin ang Mateo 4. Bibilang sa tinapay na bubuhay ng tao. Kung hindi sa salita ko na rin na namumutawi sa kanyang malabi. So, yung salita, pwede kainin. Salita ng Diyos. At pinakilala ng Diyos, yung kanyang salita ay si Kristo. So, wala natin kakainin si Kristo. Kahit buhay pa siya at nandito, pwede mo natin pag-hati-hatiin ang kanyang katawan. Pero merong share ang bawat isa. Kailangan lamang maunawa natin pagpatuloy tayo sa pagtuklas ng salita ng Diyos. At ang sinabi sa atin, Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay na bumuhay ang tao. Kung hindi sa salita rin kung matawag sa mga nabi. So, dahil si Kristo ay sinugo ng Ama, bilang pagtubos sa atin. At para tayo ay lumaya sa ating mga kasalanan. So, dahil si Kristo ay nanggaling sa Diyos, nagsalita siya ng Diyos. So, sinasalita ng Diyos. Yan sa Mateo, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang mga tao, kung hindi sa salita pa rin ng Amang nasa langit. O ano gagawin natin? Sino nga asawa? Ano gagawin natin? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa salita pa rin ng Diyos. Ngayon ang unang tanong, sino ang salita ng Diyos? Si Jesus. Si Jesus. Dahil tutunayan niyan na doon sa pagkababanggit ko lang na Hebreo 1, ito, noong una ay nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit na Diyos sa kapanahon na natin, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, ibig sabihin, yung salita ni Kristo, galing sa Amang nasa langit. Tinapagsalita lang pala siya. Ang salita ay nagagaling sa Ama. So, kung ang salita ay nagagaling sa Ama, at sinasalita ni Jesus, ano ngayon ang kakainin natin? Yan ay iniwan na gusto suwag. Ito ko niya. Maduligan na sasabihin ng tamayan. Kasi ang pagkain daw hindi na sa tinapay, kung hindi yung salita na nanggagaling sa bibig na ating Amang nasa langit. So, nagkakainin natin. Alam niyo ba, na ngayon ay kumakain na kayo? Ano kinakain niyo ngayon? Salita ng Amang nasa langit sa pamamagitan ni Kristo. Iyon ang isusunod, no? Hindi natin makakain si Kristo. Ako ngayon, mapapakain natin meron. Hindi ba? So, yung salita, dahil sinabihan tayo, na hindi lang sa tinapay na ang bubuhay ang tao, hindi pa rin sa salita na sa pagkasalan. Kasi dito, ang sinasabi na, mabubuhay o pakilanman ang sino ang kumain ng tinapay nito. At ang tinapay na ito ay aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang isang katawan. Nangyari na yan eh. Di ba yung binasa natin Galatians 3:13? Di ba? Binigyan na niya ang isang katawan, namatay sa krus. Binigyan na niya. So, ibig sabihin ngayon, ang ibig sabihin ko ay bababa natin, maghahati-hatihan natin si Kristo ay katawan. Hindi. Ang ating kakainin ngayon, yung kanyang salita. Salita nang gagaling sa Amang nasa langit
at sinalita niya, nandito pa siya. Kaya, mga kapatid, kung pag kumakain kayo, gusto niya na bubusog kayo. Hindi mo mas maganda magpakabusog din kayo sa salita ng Diyos. At para mabusog kayo, kailangan anong oras na ba? Okay lang po. Hindi, tanong lang. 4. Para mabusog kayo, kailangan kumain kayo hanggang 7. Ibig sabihin, makinig kayo ng salita at yun ang ating pagkain. Pero mga kapatid, hindi ako makakatagal ng 7. Sa totoo lang. Pero ang lesson doon, huwag kayo hindi na yung pumunta dito. Dahil dito pala tayo makakakain ng katawan ni Kristo na siyang magbibigay sa atin at tsansa na makapunta sa buhay na walang hanggan sa kalutan. Diba? Libre. Wala naman takiyera na nangyayari ng bayan. Libre. Kasi libre ang salita ng Diyos para sa atin yan. Nakadaan para sa atin. Kasi mahal tayo ng Diyos. Hindi po pwedeng iwanan tayo dito ng Diyos. Ang iiwanan lang, yung mga pupunta sa impyerno. Alam mo natin ko sila nag-aspire na pumunta sa impyerno. Alam niyo ba? Oo, alam mo? Ang gustong pumunta sa impyerno. Parang natin kasi ang politiko na gusto mo rin presidente sa impyerno. Kaya mo na siya. Yan na lang siya mag-isa. Walang pipigil sa kanya. Palitan niya si Satanas. Bahala silang dalawa. Ito, Jesus Christ is also himself the Good Shepherd. The Good Shepherd ay inaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kawan. Pag sinabing kawan, yung sheep, tupa. So, si Kristo ang pinakamabuting pastor ng Diyos ay nakawan. Sumagat, binigay niya yung kanyang buhay. At sakripisyo siya para sa buhay natin na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Din sa ating mga bagong time, may mga mabuting pastor din, mabuting pastor pala. At isa na rito yung mga coordinator. Hindi naman gusto ng Diyos na pagbuhay sa ng buhay ng mga pastor ang ng mabuting pastor ang kanyang mga nasasakupan tupa. Ang sinasabi rito na pagbibigay buhay katulad ng biruan ni Kristo na inaalay niya ang buhay niya sa kanyang kawan. Pero sa atin, nandito sa ligdig, sa ganitong panahon, ang gusto ng Diyos ay ito. Roma 12:1. Kaya mga kapatid, sinasamo ko alang-alang sa mga kabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasesya sa Diyos ng inyong mga tuwirang paglilingkod. So malinaw dito, ang tinutukoy paglilingkod, hindi pagbubuhis ng buhay. So ang gusto niya, kung naglilingkod tayo, dapat banal. Pag sinabing banal, blameless. Paano tayo magiging banal? Ayaw nyo isubo. Kung sino po magalit sa mga nagagalit sa inyo, paano magiging blameless yung banal? Hindi mo sumaan ng Diyos huwag tayong maaaway. So tandaan natin, pwede tayo rin maging tagapag-alaga ng kawan or pastor ng kawan. Kasi yan ang tukulin na binigay sa mga coordinator at maging sa aming mga preacher, pero mas ang mga coordinator. Kasi sila, pinag-aasikaso ng mga kawan bago pakainin ng mga preacher. Diba? Nasikaso, wherever
tinatawagan, meron pinupunta, paalala ko tuloy yung business ko, no? Coordinator sa amin, ako, kakatok sa kwan, ano? Sabihin ng kino, sige, sa susunod ako. Kakatok ko ulit. Sige, meron akong ginagawa. Alam niyo, tapos na yung gawain, wala dumating. Eh, sinarin ang nagpaumanong niya, ano? Sino aanin ng hanggang pinapagmura? Sinarin. Makikita kaysa sila doon, hindi ko. Sa piano. Gusto niyo ba yun? O, ngayon pa lang mga kapatid, kung ayaw ninyo, kung galingin nyo mga kapatid tayo ay nandito palagi pag dito away. Kasi dito mangyayari yung sinasabi ng Diyos na kakain tayo ng katawan ni Kristo bilang tinapay. So, ang pagkain pala, yung kanyang salita. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng paaatin tayo minsan. Tapos, pagtawarin tayo, yung paano yun? Kung tawarin din ang Diyos sa atin, napakinggan tayo. Kung tawarin din ang Diyos sa ating panalangin, napakinggan tayo. Kung tawarin din ang Diyos, pag tayo ay may sakit, ang tagal niyang gumaling. Kasi ang sabi ng Diyos, the eyes of Lord is at right and to the righteous. Yung mga yung mata ng Panginoon nakatukoon lagi sa righteous o yung walang kasalanan at handang tugunin ang kanilang mga panalangin. So, kung ikaw ay hindi righteous yan, sabi ng Diyos, mabaling ang kanyang buha, hindi niya sasagutin. Mas sasagutin pa niya yung mga naglilingkod sa kanya. Kaya, alam niyo mga kapatid, dito meron tayong matutuhan dito sa ating topic, I am the way, the truth, and the life. Nobody goes to the Father except through me. So nakikita natin, ang number one, si Jesus yun. Ang magbibigay ng way to the Father. Meron pang isa. Doon sa Acts 14:12 o Gawa 14:12. Sa silang ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay upang tayo ay maligtas o hindi ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. So dito pinagtibay sa pamamagitan ng Jesus. Kaya yung kayo ay nakakarinig ng nagsasabi na mayroong ibang Kristo, hindi mo tama yun. Kailangan hanapin yung best. Walang ibang Kristo kung hindi yung nasa Bible. Kaya, huwag kayong palililang. Kung gusto nyo talaga makapunta sa langit. Tanong, ano ang gagawin nyo muna ngayon? Pwede kayo sumagot. At ikukumpay ko yan na lahat ng gusto ng iniisip na tama yan, huwag kayo may hirap. Huwag kayo may hirap. Kailangan natin makapunta sa langit. Pabayaan mo muna silang mauna, mahuli tayo. Gusto ba natin mag-Bible study, di ba? Hindi tayo mauna. Pero, maghanda tayo. Paano natin, o yung gusto sumagot, pwede mo salita dyan. Oo. Kasi, yung lesson natin kanina, siyempre nakita ninyo, puro Jesus na nakatulog kay Jesus. Ano ang gagawin natin? Kay Jesus. Kakainin natin? Pwede. Dahil siya pumaraan yung ating napag-aralan. So, pwede niyo sumagot. Huwag kayong mga ba, tama lahat siya. Pag-iisahin natin. Wala ba? Makinig ng salita ng Diyos. That's number one. Ano ba? Bukod sa pakikinig, anong gagawin? Accept and believe Jesus. Ha? Accept and believe Jesus po. Tanggapin at accept
Pangalawa. Meron pa ba? Marami pa yan. Kasi may importante ito sa lahat ng topic ng banal na kasulatan. Ito ang pinaka-importante. Kasi kaligtasan ito. Ayaw kong iwanan ng basta ganun-ganun lang. Dahil nanawa natin ang tungkol kay Jesus. Ang tungkol sa kanyang Aba. Ang tungkol sa pagsakripisyo ni Jesus. At nalaman din natin, walang ibang way kung hindi si Jesus. Walang ibang pangalan kung hindi si Jesus. Ano ngayon ang dapat natin gawin? Mga brother, yung inisip nyo, huwag kayo maya, walang magtatawa sa inyo, walang mali. Sa lahat yan, pwedeng sangkap ng ating pagkaligtas. Ba't kayo mahihiyak? Go and make disciples. Go And make disciples. Go and make disciple. Pangatlo. Ano pa marami yan? Love your neighbor. Love your neighbor. Yung tatlo na natin, pinasasasara ko kami na. Love your neighbor. Sabi kasi natin, Panginoon, whatever you do to the least of my brethren, you do it for me. Ano bang ginawa mo sa aking nilalaan, pinakahawak man ito, ginawa mo sa akin. Ibig sabihin, kung minura mo yung pinakahamak na nilalaan ng Panginoon, parang siya rin ang minura nyo. Pero kung tinulungan nyo, yung pinakahamak na yun, si Jesus ang tinulungan nyo. Another idea, mga kapatid. Ano? Marami pa yan. Mabalok mga kasipan. Kaya pagkatagkatayan. Gusto mo na akong buhay, ha? Hindi ako po kung buhay. Sige na, ha? Napakadali di ba? Hindi ko pinahihirap yung teaching. At hindi ko pinahihirap din yung kailangan gawin. Ang gusto ko lang, sa inyo magaling at tamayan, mga kapatid. Ubuhin nyo lang sa inyong isip ko anong gusto nyo. Walang sihil sa inyo, walang tatawa sa inyo. Hahangaan kayo. Sige nga mga sister, anong iisip ko na pwede mong gawin para tayo makaabot sa buhay na walang nangyari. Ano mga kapatid, ano na? Doon sa role na tatlong buhay, mga kapatid. Sige na. Sige. Kung mayroon kang iisip, salita ka. Ano? Manampalataya daw po. Manampalataya, napakalaking kunyan. Dahil without faith, you cannot earn everlasting life. Amen. O, napakaganda. Kita mo ayaw mo, ganda sa mundo. Di ba? Sige na, pag naging iniisip nyo, baka ganun din yung maganda. Kasi nakatakot kayo eh. Hindi kayo sisisihin ng Diyos kung magkamali kayo. Pero hindi mali yan. Hindi yan sinili si sister. Hindi ba mali? Sige na, sister. Dito kaya sa dalawang ito. Yeah, so then. Sige na. Wala pumasahe doon, ha? Hindi mo kailangan magdala ng pumasahe. Ano? Sister, tanong kita. Ikaw ba nakatikim ng mag-abroad? Mag-abroad? O, kung pupunta, anong gagawin mong paghahanda papunta sa abroad? Hindi. Ano ang gagawin mo para makapag-abroad ka? Ready ang passport. Ha? Nagtatrabaho daw siya. Itatiwa siya. Pag-ipunan mo, kung ikaw naman ay pupunta sa langit, anong gagawin mo?
Sabi mo, para makapagtrabaho sa abroad, mag-iipon ka para magpunta ka. Ngayon, yung pinaka-importante sa lahat, paano ka kung ang pupuntahan mo ay buhay na walang hanggan? Ano ang gagawin mong pag-iipon? Ha? Ang dami eh, huwag ka na magkasaka, tama lahat eh. Hindi ba? Huwag ka na magkasaka, tama lahat yung sasabihin mo. Bakit? Kasi puro mabuti. So ang ipunin mo, kabutihan, kapatid, kabutihan. Hindi ka makakapunta sa langit kapag langit ang galit. O, sino ba? Sister. Ito si sister. Ano ba yung sister? Walang pagtatawa sa iyo dahil hindi mali ang sasabihin mo. Patuloy po akong magbabahagi ng salita ng Diyos. Dito mo, alam kong buti sister, meron pa nang tinatago din. Kayong dalawa na niyang brother and sister. Ano ang masishare nyo? Sundin ang 10 utos ng Diyos. Okay yun, no? Pero dagdagan mo kasi ngayon hindi natin kumalas na mga utos pati yung mga utos ng Kristo. Pero okay na yun, marami na yun. Ikaw, sister, yung isa. Anong suggestion mo na gagawin mo? Tandaan natin, may clue na tayo eh. Hindi ka makakapunta sa langit kung masama ang ginagawa mo. In other words, ano gagawin mo? Ha? Ikaw, sige. Tumalikod sa iyong kasalanan. Sa iyong kasalanan, yung kasalanan mo, nasa mo. Pagtalikod sa kasalanan. Napaka-importante. O, gusto nyo bang kumanta si brother? Ang sama na ng tingin sa akin eh. Gusto nga mamaya pa ako uwi. Wala pa yung susundo sa akin. Dito, pakinggan nyo. Makukuha niyo yung answer. Ano? Isang buhay ang salita ng Diyos. Hindi kaya sa akin siya. Masabayan niyo ang kanta. Pagdating sa chorus, sa brother, makasal mo. Surrender all to Jesus. His presence will be surrender all. Surrender natin ang ating buhay sa Diyos. My blessed Savior, I surrender all.
surrender natin ang ating sarili. Huwag namin request na surrender natin lahat kay Jesus yan. Huwag natin surrender sa Diyo. Huwag natin surrender sa Kristo. Huwag natin surrender sa mga Your blessings fall on me. Surrender. susuko lang tayo doon sa ating pagpapasa. I surrender. All to thee, my blessed Savior, I surrender all to thee, my blessed Savior, I Sigurado, makakapit tayo sa destinasyon. Ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng mga nasa langit. Kasama ang ating mahal na Panginoong Jesus. Kasi ang sabi niya, kung saan man ako naroon, dapat naroon kayo. So, napakaligaya pakinggan mga kapatid, ang iyong kamarayan, ang iyong kabilang buhay. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Kasi meron sa mga ko, I will not leave you nor forsake you. Isang makapangyarihan ang mga ko ng ating Panginoong Diyos. Kaya, huwag natin pag-aliwalaan. Pag-aliwalaan natin Diyos. Pakinggan ang kanyang salita. Kainin ang kanyang salita. At yan ang magiging sandapan natin sa pagbata sa kumawal ng mga Espiritu ng Panginoon. Wala siya magagawa sa pangyarihan ng ating Panginoon. Sapagkat nagawitan niya yung sa ibabaw ng Diyos bakit nagawitan niya. Ang gagawin natin, i-claim natin ang victory sa ibabaw ng ating Panginoon Jesus. Magkain mo sa walang iba. Magkain kayo ng salita. Tusin ninyo at matakarin kayo ng gawain na kung saan nagpapakain ng salita ng Diyos. Puntahan ninyo ang kapatid. Yes, Lord. Maraming salamat mga kapatid. Lahat ang sumrende sa ating Panginoon. Taas ang kamay bilang I surrender all. Yes, Lord. I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender Lahat sinusuko. lahat sinusuko. Yes, Lord. Lakas ang buhay ko, Jesus na aking tagapagligtas sa'yo, sumusuko. Lahat sinusuko, lakas ang buhay ko, Jesus na
Diyos sa akin. Sama-sama tayo dito. Pupunta ba ako sa laro dito? Ay, nasabi ko na. Pupunta ako. Hallelujah. Salamat Lord. Salamat Lord at patuloy ko sa magdami ang kasalanan dito, Panginoon, ang naman ang kanilang mga kailangan. Ano man ang kanilang karamdaman, ano man ang kanilang iniisip, Lord, ipagkaroon ko sa kanila. Ang sino ang wala dito, Lord, hindi ba siya ang mo para kundi sila, Lord? Lord, tuloy ko sila dito, Panginoon. Lalo-lalo na sa sarili, lalo na kayo sa dito, Panginoon. Kailangan magkayo sa lahat. Pagpapakita sa iyo, ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang Diyos na aming pinasusunod nila sa sinusunod. Wala iba, kundi ikaw. Salamat Lord. Natin pinag-iwala at pag-uwi ko na sa iyo, Panginoon. Pag-uwi ko na nakapagtayo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Israel. At ikaw ang tunay na pag-asa. Walang ibang pag-asa. Ikaw lamang. Maraming tayo sa iyo. Maraming salamat sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Maraming tayo sa iyo. Glory to God. Muli po kami nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ni po, Brother Jose, sapagkat napakaganda ng ating topic sa hapon ito. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Jose. Lahat po ng ating ginagawa dito sa kalupaan, lahat ng ating pagpaplano sa ating pagpasok sa kaharian ng Panginoon, isa lang po ang ugat niyan at yun ay ang ating pagsuko sa ating Panginoon, Yesu Cristo. Hallelujah mga kapatid. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po ay dumako na sa paghahanda at paghahandog ng ating mga alay. Samahan natin ang sa silbing awitin para sa ating Panginoon. Jesus Christ.
Hallelujah. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, tayo pong lahat ay ngayon. Sa pagkaalam sa ating panalangin, itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sama-sama po natin. Tayo panalangin. God, we pray, Panginoon, that you deliver us from every evil, Lord God, and that you will be with us yesterday, today, and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Bago po natin buksan ang gawain sa lingkong ito, upang pagbigay po ng kanyang mensahe at papapagpulayin
Lalo pong inahanyayahan ang ating duty coordinator, woman of God, and fearless warrior, Sister Roma Brito. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Roma. First. Thank you so much, Angelo. Good afternoon, everyone. Salamat po sa buhay ng ating preachers, Aranelo, Brother Jose Mercado. Salamat Panginoon at muli pong pinapunta ang iyong tagapagsalita, no, galing sa Panginoon. Talagang kanina, siyempre nagtatanong si Brother Jose kung ano yung mula sa puso natin, kung paano yung biyahe ng langit, kung ano yung magiging daan para makapunta tayo sa langit. So, iba't iba tayo ng sagot at wala namang masama doon sa ating kasagutan. Sometimes, Brother Jose, no, sa bawat isa sa atin, ewan ko kung ako lang, ha? Minsan siguro natatanong nyo rin sa sarili nyo na, Lord, gusto ko rin na-experience yung na-experience ng ibang kapatiran. Yung wow experience kay Lord. Diba? Kasi nakikita mo talaga sa kapatiran na talagang damang-daman niya talaga yung presensya ng Panginoon, no? Alam niyo po mga kapatid, kung hindi niyo pa po na-experience ang wow experience sa Panginoon, humingi po kayo ng manalangin po kayo sa Panginoon. Lord, ganito pa kasimple yung panalangin ko noon, Tatay Jose. Lord, gusto ko rin maranasan ang naranasan nila na wow experience sa'yo. Kasi sometimes, bakit parang sila blessed na blessed? Bakit ako parang hindi masyado? Bakit parang sila ay randam na randam yung presensya mo? Bakit kaya ako hindi masyado? Bakit sila nagkaroon ang lakas ng loob na God is good all the time? And all the time, God is good. O halimbawa, sasabihin, talagang pinagpala ako sa pagbibigay. Masasabi lang niyo yan ng malakas, no? At talagang mula sa puso mo kasi na-experience mo na mula nung na ikaw ay nagbigay sa gawain ng Panginoon, pinagpala. Amen. Katulad ko, ang lakas ng loob ko na ang Diyos ko ay magagamot dahil ang beses na akong binigyan ng matinding karamdaman pero patuloy akong binubuhay na. Kasi na-experience ko na sa bingit ng kamatayan, na sabi ng doktor, for ICU cases ka na. 50-50 na ang buhay mo. Pero nanalangin ako. Katulad ni Tatay Jose, dinugtungan din ang kanyang buhay. Dahil ang Diyos ni Tatay Jose at ang Diyos ko ay isa. Amen. Kaya mga kapatid, sa hapon ito talagang kung gusto mo ma-experience ang wow experience sa Panginoon, anyayahan mo ang Diyos sa iyong puso. Lord, pumasok ka sa puso. Gusto ko maranasan, Panginoon, ang wow experience sa piling mo. Paano mo maranasan ang wow experience sa Panginoon? Katulad ng ating kanta. I surrender all. I surrender all. Yung kanta, kailangan natin isuko sa Panginoon ang lahat ng mabigat sa ating puso. Talikuran ang ating mga kasalanan. Tanggapin ang Diyos, manalig sa Diyos, magtiwala sa Diyos, manampalataya sa Diyos. Upang anuman ang mga pangako, no? Meron tayong 8,000, God's promises, 8,000 ang pangako ng Diyos sa atin. Imposible na kahit isa doon hindi mo ma-experience. Kaya mga kapatid, inuulit ko, anyayahan mo ang Diyos sa buhay mo. Papasukin mo ang Diyos sa buhay mo. I-surrender mo ang lahat sa Diyos.
sigurado ako, mararanasan mo ang wow experience sa piling ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po. And of course, happy 20th birthday, Sister Glenda. Kahapon talaga kayo malungkot-lungkot, pero sabi ko, siyempre, kung ano yung nararamdaman mo, ay nararamdaman din namin nila Sister Bian at Sister May dahil pare-pareho tayo ng sitwasyon na ang ating mga asawa ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Yun talaga ang mga anak, ang sakripisyo ng magkalayo sa bawat isa. Kahit batiin pa si Sister Glenda ng 1 milyong tao, hindi mapupunuan yon ng presensya ng kanyang kabiyak ng puso. Di ba? Pinanggalingan ng kanyang tadyang. Di ba? Pinanggalingan talagang iba. Siyempre, iba yung, yun ang regalo ng Diyos kasi sa kanya na magiging katuwang niya, kasama niya sa kanyang buhay. Kaya kahapon, niloloko ko siya para lang kaigsan ang kanyang naramdaman. At alam ko talaga na namilis niya, of course, ang kanyang asawa. Kaya Sister Glenda, hindi halata na ikaw ay 28 years old. 18 pa lang pala, nagkamali ako na happy birthday to you. At si Lord na ang tutupad ng lahat ng wishes mo sa buhay. And of course, syempre hindi ko makakalimutan, ngayong darating na Saturday, tayo po ay magsa-celebrate na ng ika-5th anniversary ng Santa Rosa Chapter, no? Alam ko ang lahat ay parang ikakasal na excited na, hindi malaman kung anong preparations, no? Ang lahat po ay imbitado. Ang lahat po ay gagawin po sa ubasan ng Panginoon, no? Maliit, malaki, o ano na gagawin mo sa ubasan ng Panginoon ay nakikita ng Diyos yan, no? Ibigay namin ang pinaka-the best, no? Sa darating na anibersaryo ng ating chapter, and sa lahat po na may lunood ay invited po kayo upang maranasan ang naranasan namin sa piling ng Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli po kami nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay niyo, Sister Rona, pati na rin sa buhay niya, Brother Jose, at sa lahat po ng dumalo sa gawain natin sa linggong ito. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtanggap at ating pinagsalusaluhan ang matamis na salita ng Panginoon. Sa mga nanonood sa FB Live, maraming salamat din po sa lagi niyong pagsubaybay. At syempre kay Sister Luz na pauwi na! Mag-iingat-ingatan po kayo ng Panginoon, Sister Luz, sa inyong pagbiyahe. Amen, mga kapatid! Bago natin makasahan ang ating gawain sa linggong ito, isa sa mabisang paraan, sabi nga ni Brother Jose kanina, na sambahin ang ating Panginoon, ay ibigin natin ang ating kapwa. Kaya naman, tayo magpalagyan ng kapayapaan sa isa't isa, ng punong-puno ng pag-ibig, at hindi ang mga natin, batiin natin ang lahat ng peace be with you. Shalom, shalom! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita'y magbabalik, pagkat sa piling